Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po sa ating channel, Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay itong walang katapusang issue sa confidential fund ng Office of the Vice President and Department of Education. Siya po ang talagang apple of the eye nitong mga makakaliwang grupo. Siya po ang tinitira eh. Wala po silang ibang tinitira kundi itong si Vice President and current DepEd Secretary Sara Duterte. Kasi sa tingin ko po, sa aking opinion, sila ay naiinggit sa napakalaking hinihinging confidential fund ng ating Vice President. No? Tingnan nyo po ito kung ano-ano pa ang ginagawa nilang mga quote card o mga quote pictures, no? Eto, nakakita ko po sa aking social media account sa Twitter, no? Lagi ko po itong napapansin paulit-ulit. Nire-repeat ng nire-repeat. Talagang ini-indoctrinate sa ating na mga nasa social media ang ganitong naratiba. Naiisipin nyo na napakawalang hiya talaga nitong si VP at DepEd Secretary na nanghihingi ng daang-daang milyon para lang sa kanilang confidential fund. Hindi naman nila masabi kung kinurakot o ninakaw ng OVP at DepEd Secretary yung kanyang confidential fund. Hindi nila masabi. Ang sinasabi lang hindi siya authorized. Wala siyang mandate na ganyan sa Constitution. No? Anong gusto nyong gawin ng BP? Hindi magtrabaho? Tulad ng nanay nyong lutang? Tulad ng mga previous BP? Wala naman sigurong ganon. Maski na yung previous BP na si Lenlen, yun nga lang, salat. Yun nga lang, kulang. Kasi, yung mga nakapalibot kay Lenlen, kulang din ang mga idea kung paano makakatulong sa ating mga kababayan. Ayan po, yung mga picture, no? Kino-compare nila, kasama pa diyan si former VP Jejo Marbinay, nasama sa diyan, i-compare nyo. Ang tanong, ano ang accomplishment nung mga previous Vice President to the accomplishment of VP Sara Duterte? Mamaya, no, the latter part of this video, may i-attach tayong video dito, no? Na para malaman itong mga, makakaliwang grupo na ito, bakit kayo umaatungal? No? Patuloy po patuloy. Yung issue na to, last year pa, inaprubahan yung kanyang hininging confidential fund. Tapos ngayon, issue na naman. Di po ba? Ang i-issue ninyo kung may ninakaw. Kung yung sinabi ng COA na itong pera na confidential fund ni BP o ni DepEd Sara Duterte ay ninakaw. Walang pinapuntahan. Walang pinatunguhan. No? Mamaya malalaman nyo, sasabihin niya, ito, sa report ng Rappler, talagang ginigisa po nila. No? Talagang ginagatungan nila. Inaaraw-araw nga nila Kasi ito po yung naratiba. Ito yung pilit na isinisiksik sa atin. Parang yung istoryang paulit-ulit na lang hanggang sa tumino sa ating isipan na ito ang nangyari. Without completing the story itself. Kumbaga, kung ano lang yung gusto nilang iparating sa atin, doon nila tayo lalasunin. Bakit? Bakit si BP? Kasi Duterte. At siya po ang napipintong frontrunner para po sa 2028. Nakita nyo almost 5 years pa bago mag-national election. Hindi itong 2025. Bakit siya sinisira na? Tinitibag na? Ayan po. Ulat ng inyong favorite na news media. Sabi diyan, OP, violated yung Office of the President daw. Violated Constitution in transfer of 125 million confidential funds to OVP. Kasi kung maalala nyo, sinabi po ni BP na kinausap niya ang Office of the President para manghingi siya ng tulong. At pinagkaloob naman sa kanya. At meron pong explanation dyan si Executive Secretary Lucas Bersamin, who, sabi nga nila siya ang sumulat nung batas na yun na pinaliwanag niya. Former Chief Justice yan.
Lawyer yan. 'Di ba? Supreme Court, Chief Justice. Alam niyan ang batas. Alam nila kung ano yung hindi pwede at pwede. No? Ang nagsabi nun, nitong sinasabing OP violated Constitution, ay si Drilon. No? Sabihin ko lang dito ha, yung sinabi niya, i-quote natin. It is clear that the transfer runs counter to the basic principles of budgeting and governance enshrined within Article 6, Section 5-5 of the Constitution. So, kino-quote ni Drilon yung naaayon daw sa Constitution sa Article 6. However, ano po ang sagot ni E.S. Bersamin dyan? No? Oo nga pala, mga kababayan, pasensya na kung medyo hahaba tayo dito ha. Pagtiyagaan nyo na po. Ang request ko lang, bago kayo magkomento, tapusin nyo po ng buo itong video na to hanggang sabihin kong bye, God bless. Kasi yung iba sa inyo nagko-komento, yung first 3 minutes ng video, hindi nyo po natatapos. Kaya minsan nagkakamali kayo ng comment, no? Nagiging personal ang comment ninyo. Magkomento kayo once na matapos nyo at maintindihan nyo yung sinasabi nating komento at opinion. Okay? Salamat po. Ito po yung sagot ng palasyo dun sa sinabi ni Drilon. Actually, mas nauna pa nga ito sa sinabi ni Drilon no? Ito, paliwanag ni E.S. Bersamin. Palace justifies 221.2 million fund release for OBP projects in 2022. This is not a transfer. It is a release. Kasi sabi ni Drilon sa ulat ng Rappler, yung inyong favorite media na vlogger, is transfer. But this one is a release. Magkaiba po yun. Ito ang sabi ni E.S. Bersamin. In a statement, Executive Secretary Lucas Bersamin said the confidential fund was released in compliance with Special Provision Number 1 under the 2022 Contingent Fund, authorizing the Office of the President to approve release, hindi sinabing transfer, to cover funding requirement of new or urgent activities that need to be implemented. Bersamin stressed that the President is authorized to approve releases to cover funding requirements of new or urgent activities of national government agencies, among others, that need to be implemented during the year. O, sabi na nating ahensya, yung OBP. Kung hindi man siya ahensya, ano siya? Among others. Right? Tingnan nyo yung paliwanag ng isang magaling na Chief Justice. The ES also emphasized that Marcos saw the need to release the fund in support of Vice President Duterte's initiative upon the recommendation of who? The Department of Budget and Management. Ang tanging sinabi ni VP Sara kung i-analyze natin ay humingi ako ng tulong. Nakiusap ako sa Office of the President because syempre siya ang highest leader of the land. So yung opisina na yon siguro naghanap, kinausap ang DBM. Correct me if I'm wrong. Kinausap ang DBM, meron ba tayong pondo dyan? Makakahanap ka ba ng pondo na pwede nating ibigay dito sa Office of the Vice President? Oh, bakit hindi sila magtanong ng ganon sa DBM? Bakit pinangungunahan nila na, nag-transfer ang Office of the President from there? Kasi pag sinabi niyong transfer, yung pera mismo galing sa opisina ng Office of the President, hindi po sinabi dito ni Bersamin. It was said, it was released upon the recommendation. Kasi yung binibigay sa ating naratiba nitong mga against sa OBP at sa DepEd Secretary na si Sara Duterte is maligning her. They wanna really destroy her credibility. Sa akin correct nyo ako. Ano ang pinagkaiba ng transfer sa release? Sinabi ba dito ni Bersamin na tinransfer namin yung perang ito from our own budget? Hindi. Di po ba? Ibig sabihin, alam ni Bersamin yung ginagawa nila at alam din ng DBM yung ginagawa nila. Tanga-tanga na lang ang Office of the President. Kung ganun yan, tanga-tanga si Bersamin, tanga-tanga ang legal advisor niyan na si JPE? Hindi naman siguro ganun.
Ito pa sabi ni E.S. Bersamin, Vice President Sara, who was newly elected then, needed funds for her new program for the remaining period of 2022. At ang nakuwang confidential fund with that amount na 221.424 is 125 million. O sige nga, sabihin nyo nga, kung illegal o legal, kanino kayo maniniwala? Kay Drilon o kay ES? Ako kay ES. Dahil mas, ito, alam nito ang batas, naging Supreme Court Justice ito eh. Diba? Ayan ang trabaho nila eh. To interpret. Diba? Sabi nga po ni Attorney Libayan, hello, napapanood ko po yan. Sabi niya, only Supreme Court can interpret ng batas. Sila lang po. Maski ng mga lawyers, hindi po pwedeng mag-interpret ng batas. O, tingnan mo. Unless maging Supreme Court Justice ka. Correct, F&R po, Attorney Libayan ha. Idol po natin yan, si Attorney Libayan. No? Kung tama po yung pagkakaintindi ko. Kasi napapanood ko po siya. No? O, eto po. Sabi pa dito sa Inquirer. O, alam nyo naman tong Inquirer na to. OBP, confidential funds, still illegal. Constitutional violation. O, pare-pareho po sila. Constitutionality. Pero pinaliwanag na nga po ito ni E.S. Bersamin. Sino po nagsabi nito? Yung lawyer, no? Former OBP spokesperson, si Barry Gutierrez. O ayan, pare-pareho po sila ng tono. Si Drilon, constitutionality. Ito, constitutionality. Basahin nyo muna yung sinabi ni E.S. Bersamin. Magdebate kayo. O sige nga, Drilon, ikaw, lawyer din po yan yata si Drilon, no? Ikaw at si Barry Gutierrez at yung mga kasama nyong mga dilawan, pink na lawyers, sige nga, i-debate nyo nga si JPE saka si E.S. Bersamin. Kung may problema kayo doon kay E.S. Bersamin tungkol doon sa sinasabi niyang power nung presidente, magdebate kayo. Kayo, sinasabi nyo transfer. Transfer eh. Constitutionality. Ito namang si Bersamin, sabi niya meron yan. No, sinight niya. Sabi pa nga ni Barry Gutierrez, siya nga ang nagsulat nun, si Bersamin. O di po ba? Mai-interpret nyo ba? O di ba? Dating Supreme Court Justice to, alam nyo mag-interpret ng batas. Sila ba? Naging Supreme Court Justice ba kayo? O eto pa, ha? Dispute over Sara's confidential funds hit up at House. Kasi nag-aaway na po itong mga Congress representative, no? Si Castro, inalmahan niya yung sinabi ni Representative Estela Quimbo. Naalala niyo yun, nag-aano ng budget yung OBP, 'di ba? Nandun si Quimbo. Kasi ang dinidispute ni ni Castro sa sinabi po ni Representative Quimbo, ha? Eto po, ano ba yung sabi dito? Reacting to Quimbo's statement in an interview, House Deputy Minority Leader Franz Castro maintained that there was no confidential fund in OBP's 2022 budget, so Duterte wasn't entitled to any confidential fund that year and her use of 125 million was unlawful. O unlawful pala ano pang ginagawa ninyo? Ha? Kasi ang sabi po ni Representative Quimbo, ha? That everything was legal in the transfer because the money was sent to an existing budgetary line item. Ayun po yung sabi niya. O sabi rin ni Quimbo, depending the confidential fund of BP, transfer daw. O yun, pero dinidepensahan niya. No? Ngayon, nung narinig po yun ni Stella Quimbo, yung sinabi ni Franz Castro, umalma po siya. But Quimbo stood her ground. Quote, I take strong exception to the accusation of spreading misinformation. Kasi itong si Castro, pinagkakalat niya na nagmi-misinform daw si Representative Quimbo. Parang nagpapagalaganap ka ng fake news. Yun accusing. It is clear, sabi ni Representative Quimbo, that a transfer from the special purpose funds such as contingent funds to an existing budgetary item is expressly allowed whether the item has zero allocation or not. O, di po ba? Talagang pagiging biatch na lang tong mga to. Babae sa babae na yan, ha? Quimbo versus Castro. Mamaya malalaman nyo, meron po silang
common denominator. Ha? Ngayon, itong mga dilawan na ito at kakamping na ito, ang laging kinokonek dyan ay si Lenny. Bakit si Lenny hindi nag-request? Bakit nga hindi nag-request? Kasalanan nyo. Tapos kung nag-request ang BP at DepEd ng CONPI, kasalanan niya? Di po ba? Anong relasyon nun? Hindi nang hingi yung inyong idol eh. Ibig sabihin, wala siyang paggagamitan. Saan ba ginagamit ng OBP ang kanyang confidential fund? Saan pa nga ba? Di po ba? To help na ma-identify kung nasaan itong mga insurgents na ito, nasaan ang mga terorista. And also, sa mga ginagamit nila sa mga kababayan natin, sa mga satellite offices. Correct me pero kasi na-vlog na po natin yan, may line item po eh. Ha? Mamaya malalaman nyo. Sabog dito si Castro. Yan eh. Ito po, mga kababayan. Dami nito. Masensya naman kayo, no? Ito pa. Pimentel, Drilon questions Office release of 125 million in 2022 for OBP's confidential fund. Pati si Coco Pimentel, nakisaw-saw po dyan, no? Kung ano-anong mga pinagsasabi nila. Siyempre, minority black eh. Magkakampihan po yan. No? Magkakampihan sila. Ito naman, si Drilon. Drilon proposes exclusive confidential fund allocation to intel agencies. Sabi niya, dapat itong COMPI and intelligence funds be restricted to agencies engaged in security and peacekeeping intelligence operations only. Bakit hindi nyo yan sinulat kung sino man po yung nag-pen nung sa COA, yung circular number na yan? Bakit hindi nyo sinabi doon na only NGAs that concerns with security and peacekeeping intelligence operations can only request these funds? Dapat in-exclude nyo doon yung OBP. In-exclude nyo yung DepEd and other department or agencies of the government. Dapat presidente lang, dapat AFP lang, dapat pulis lang. Ayun lang. 3 ahensya lang. Pero ginawa nyo generally. NGAs, National Government Agencies. Di pala, may fault yung sinulat yung circular. Di po ba? Tapos, sisisihin nyo ang OBP at DepEd Secretary Sara Duterte sa paghihingi niya ng kanyang COMPI or Intelligence Fund? Di po ba? Unfair kayo eh. Hindi porket hindi nang hingi yung inyong nanay na lutang, i-compare nyo sa present administration. Mga pala kayo, sa laula pala kayo eh. Di po ba? Eto pa. Latest lang to mga kababayan. Ayan sa ulat ng Philippine Star ngayon. Giit kay Sara, confidential fund sa OBP. DepEd, voluntaryong iatras. Sino po nagsabi niyan? Yung dating spokesperson po ng inyong nanay na lutang na si Barry Gutierrez na naman. Maingay na naman, nagpapapansin na naman sila. Di po ba? Dito sa confidential fund, hindi mo na kailangan hintayin na Kongreso mismo ang kumilos. Mismong si BP Sara, nakikita naman yan na may mga question dito. Nakikita naman yan na may pangangailangan yung iba. Pwedeng yung OBP mismo ang mag-request na i-withdraw nila ang kanilang paghingi at Congress na lang ang maglipat. Ano pong masasabi ko dyan? Ala kang pakialam. Di po ba? Ala kang pakialam. Sino ka para magdikta ng ganyan? Kaya lang po sila nagngangaw ng ganito na ilipat daw sa ganito, ilipat sa ganyan. Kung ano man yung proyekto na nangangailangan, tulong sa mahihirap, ayuda sa lahat ng bagay. Ganyan po sila eh. Poverty porn. Pero nasolusyonan nyo ba yung poverty porn ninyo nung kayo ang nakaupo? Nasolusyonan nyo ba ang insurgency nung kayo ay nakaupo? Ngayon po sabi nga ng kakampin yung si Raul Manuel isa na lang pala ang grupo ng komunistang rebelde. Dapat tanggalin ng NTF-ELCAC. Di po ba? Ha? Kung walang COMPI or intelligence fund ang bawat sangay ng iba't ibang gobyerno tulad ni OBP at ni DepEd, baka mas lumala dahil ang recruitment, sabi nga ng DepEd, ay sa mga high schools. 16 high schools sa NCR recruitment ng teroristang grupong MPA.
Isa yan sa layunin nila eh. Ang nakikita ko mga kababayan sa aking opinion pinapatanggal nila ang COMPI or Intelligence Fund ng OBP at DepEd dahil nakakatulong po itong OBP at DepEd sa mga pag-pinpoint kung sino yung mga nire-recruit nitong mga MPA. Kaya humihina ang pwersa nila. Siyempre, pag may intelligence, bigay sa mga ating AFP o kapulisan, o kayo po, ito po, o AFP Chief Staff, Browner, dito. Ito yung concentration. Yan, di po ba? Kasi nanghihina na yung makakaliwang grupo, yung teroristang grupo. Yun lang nakikita ko at inggit at galit sa isang Duterte. Bakit yung pakikialaman yan? Sinabi naman hindi unconstitutional yan. Di po ba? Pinaliwanag ni Bersamin, may legality. O, marunong pa ba kayo? O, eto po mga kababayan Tandaan nyo, di ba? Itong quote card na ito, yan po, yung quote card na yan, si Drilon, nagsalita, at si Representative Kimbo. Hindi ko na po babasahin, kaya na lang po ang magbasa niyan. No? Kasi si Representative Kimbo, she's in favor. Itong si Drilon, ayan, nagpapamatter. Baka balak bumalik ng 2025. No? However, sa akin pong pagsasaliksik, mga kababayan, ito pa lang si Representative Stella Kimbo ay proud kakampink. Kita nyo? Dilawan versus kakampink. O yan. Sila nag-aaway. Proud kakampink. Stella Kimbo attends Robredo's Ortigas campaign rally. Buti pa tong isang kakampink na ito. May maayos na pag-iisip. No? Tingnan nyo yan Kita ko lang po yan. Nire-research ko. Ito lumabas. Kakamping pala si Representative Stella Kimbo. At nag-campaign pa siya O, ano yan? Si Leni Robredo, ang kanyang presidente, hindi si Bongbong Marcos. Pero pero sumusuporta kay Bongbong siguro yan. O, di po ba? Proud kakamping, sabi ng balita ng politiko. Pero sila ngayon nagkokontrahan. O, di po ba? Ngayon, may papanood po tayong video sa inyo, mga kababayan. Ito po yung banat ni BP Sara Duterte kay Franz Castro. At dito na rin po sa mga palalong mga dilawan. No? Ito po, pakinggan natin, panoorin natin ng sabay-sabay. Credit po ito sa nag-upload sa kanilang Twitter account. No? Nakita po natin to sa Twitter. Ito po. Pag nakikinig ako kay Franz Castro, pag nakatingin ako kay Franz Castro, naisip ko, sabi niya, sige siya, confidential funds, confidential funds. Maayos naman ang accounting namin. Sinunod naman namin ang batas. In fact, wala pang deadline. Nagbibigay na kami ng accounting doon. Paano namin ginagamit ang confidential funds. Siya itong didak ng didak sa mga nakikita namin, sa mga teachers, na hindi naman niya na-explain ano yung mga deduction niya sa mga teachers. Tapos kami, maayos kami nagtatrabaho, nagawa namin kung ano yung sinasabi ng papel, matanungin niya. Tapos kasabayan niya pinanganak yung dinosaur, ganyan siya katagal na ganyan siya katagal na. Hindi niya nagawa ang 30-day break. Nauna pa siya sa akin sa pag-lobby para sa mga teachers. Hindi niya nagawa ang 30-day break. Tapos, confidential funds. Kung ang ginagamit na namo sa mga trabaho, totoo. Kasi sabi nila 1970s pa daw sila. Sabi ko, kasabayan na nila yung dinosaur. Hanggang ngayon, 30 days, hindi mabigay. Tapos inupuan lang namin ng isang araw ng Yusef Poa. Nabigay namin 30 days. Hindi pa kami nagsabi doon sa mga ibang mga
mga magagaling sa loob ng department. And sabi ko, huwag ka maingay. Ilabas mo yan. Hindi, o, tingnan mo kung magreklamo ba sila. Wala sila sabi. Tapos. O yan po, di po ba? Kapanahonan pa pala ng dinosaur. Si Franz Castro, di ba? Kung illegal po, unconstitutional, ang COMPI or Intelligence Fund ng OBP or DepEd, magsampa na po na kayo ng kaso. Tuloy nyo na yan. Kasi ano ang sabi dito ni Colmenares, mga kababayan, ha? Eto, sa kanyang Twitter account. Ayan po. OBP's illegal use of COMPI funds in 22 may be raised to Supreme Court. Gawin nyo na po. Para matigil kayo. No? Napanood naman natin, napakinggan natin, sinabi ng BP na ipinalabas niya yung libro. Saan ginamit yung pera na yan? Ang kine-question lang nila ay yung constitutionality daw ng transfer ng COMPI funds noong 2022, the remaining of 2022, no, ng OBP from OP, Office of the President. Sige po. Eh bakit puro kayo ngaw-ngaw? Ba't di kayo magsampa ng kaso sa anumang korte sa ating bansa? Huwag kayong lalabas, huwag kayong pupunta ng ICC. Hindi na tayo member doon. Huwag kayong pupunta ng iba pang korte sa labas ng bansa. Diyan sa Pilipinas kayo mag-file ng kaso. Di po ba? Eh kaso mga kababayan, puro lang sila ngaw-ngaw, puro daldal. Kasi alam nila na wala po silang pruweba. Nagsalita ang Executive Secretary Lucas Bersamin, which is also a former Chief Justice ng Supreme Court. Alam niya ang ginagawa niya. Sa palagay niyo, former Chief Justice ka, bobo ka sa batas, nasabi nila na siya rin ang nagsulat din nun. Alam niya i-interpret ang batas. Tapos sasabihin niyo, illegal. Ilakad niyo na. Para matigil na tayo, para malaman natin kung pwede niyong i-impeach si Presidente at si BP. Dahil nga sa illegal transfer, sabi niyo eh. Pero ang sabi ni Lucas Bersamin, it's a release. It's not a transfer. Di po ba? Kita niyo yung wordings ni Bersamin. Talagang alam niya eh. Alam niya yung sasabihin niya dahil lawyer po siya eh. Chief Justice po siya ng Supreme Court, the highest court of the land. Kanino kayo maniniwala? Tapos ilalakad nila sa Supreme Court? Sampa na kayo ng kaso, no? Articles of impeachment o di kaya yung constitutionality na illegal, yung transfer ng pera. Actually, dalawang opisina ang tinitira nila diyan. OP at OBP. Ano na kayo? Sige na, nahamon natin, no, di ba? Tuloy nyo na yan, hindi yung puro kayo ngaw-ngaw diyan sa social media, which is what you are doing is only mind conditioning us. Pero hindi nyo naman nasolusyonan yung gusto nyong, yung problemang iniaatang ninyo. Wala. Matutuloy pa rin yung compute intelligence ng OBP at DepEd. Wala. Saka kung sabihin na wag nang antayin pa yung Congress, bakit? May bilang ba sila sa Congress? Eh tatatlo lang yung bugok na yan eh. Kaya yung sinasabi ni Barry Gutierrez na magkusa si Sara, nek-nek mo, lawyer din po ang BP at DepEd Secretary na tulad mo pero mas matalino sa'yo ang BP. Magkusa daw, nek-nek mo. Kung gusto mo, mag-file kayo ng kaso. Yun lang yun. O, kayo po mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.